Welcome po muli sa ating panibagong video. May kinalaman sa Inventory Management System kung saan magbibigay tayo ng libreng kopya ng template na ito. So, meron tayong mga binago sa template na ito at tingin ko ay magugustuhan ninyo ang mga pagbabago dito. Sinama na rin natin dito yung request ng isa sa ating mga subscriber, si JC Daso, kung saan gusto niya makita yung mga total sales and purchase niya sa kada buwan. So, yan ang idadagdag natin sa management system na ito. Kaya, wag na natin patagalin to. Tingnan natin kung ano na yung mga in-update natin sa ating template. Okay, so dito sa template na ito, meron tayong 4 na tab sheets. Yan. Dito sa ibaba, makikita nyo na merong main, may purchase, sales, at items. Sa main, dito natin makikita yung overall summary ng ating total purchase, sales, at profit. Dito rin sa main, makikita natin yung selected summary o yung gusto nating makitaan ng summary. Halimbawa, kung gusto natin ay per month, halimbawa dito, pili tayo ng date, start sa October 1, and then magtatapos siya sa October 31. Pwede rin kung gusto natin sa buong taon, or sa 2 buwan, or sa 3 buwan. Dito naman sa purchase, pag sinabi nating purchase, ito yung mga in-order natin or mga binibili natin sa ating supplier. Kaya ang transaction na ilalagay natin dito ay sa iyo at sa supplier mo. Sa sales naman, dito natin ilalagay yung mga transaction natin sa pagitan ng ating customer. Kung saan, ito yung mga items na binebenta natin sa market. Kaya sa pagitan mo at ng mga bumibili sa'yo. Sa items na tab, dito natin ilalagay yung mga items natin. Yung pangalan ng items natin, cost price, kung magkano natin binili o yung bibili nun sa supplier, at kung magkano naman yung retail price nun sa pag-ibebenta natin sa mga tao. Dito rin lalabas kung magkano yung profit natin doon at kung magkano yung percentage nun. Okay, so explain natin sa madali kung paano ito gumagana, no? At kung paano rin ito gamitin. Unang-una, para gumana ito, kailangan natin lagyan ito ng mga pangalan ng mga supply na binibili natin sa ating supplier. So, halimbawa, ay binibili natin ay ito, item name. Yan. Tapos, pwede nating mas maganda kung ilalagay na natin yung kanyang weight, no? 1 kilo. Yan. Pwede lang ganito. Item name. Yan. 2 kilo. Item name. 3 kilo. Yan. Halimbawa, cost price 100. Retail price niya is 130. 150. 180. 200. Then 230. Yan. So, mga example lamang ito, no? Na mga niregister natin ng mga items na binibili natin sa ating supplier. So, halimbawa, magkaroon ng price hike or pagtaas ng presyo sa isa sa mga items natin, pwede natin kopyahin yan and then lagyan natin ng note. Yan, price hike. Yan, price hike, pwede nagdagan ng petsa kung kailan tumaas yun. So, lagyan natin 120. Ngayon ay 150 na siya. Okay. So, sunod, purchase na tayo, no? Doon tayo sa purchase kasi bibili na natin or maglalagay na tayo sa ating inventory ng mga supply or ng mga stocks. So, halimbawa, sa date na ito, ayan, ay umorder tayo ng mga bagay na ito. Ayan. Ayan. Tig sa 10.
makikita natin yung cost price nun. And then, magkano yon kapag sa 10 peraso natin binili. Yan, 1,000. Okay? Ngayon, dito naman sa sales, ilalagay natin yung transaction na mga bumibili sa ating shop or sa ating business, no? So, halimbawa, pwede nating, mas malaga ilagay natin yung date kasi dito natin makikita yung kabuuan ng ating kinita sa particular na petsa, no? Na magagamit natin dito sa main tab. Yan, buyer, pwede natin lagay. So, halimbawa, si John. Ang binili ni John ay yung item 1. Ang available na meron pa sa item 1 natin ay 10. So, halimbawa, bumili siya ng 10. Yan. Sa 10, naubos na, 0 na. Okay. Ang kinita mo doon ay halagang 300. Ang total ng kanyang babayaran ay halagang 100,000, 1,300. Ayan. Okay. So, paano kung bumili si John ng 11? Ay, ilagay mo 11, pero ang available sa atin ay 10 lang. May error. Hindi siya pwedeng ipagbili sa peraso na 11. Hanggang 10 lang yung kaya nating ibenta. So, lahat ng transaction natin dito para sa mga binibili sa atin, sa ating shop, ilagay natin dyan. Pag may dumating ng mga supply, saan natin yun ilalagay? Dito sa purchase. So, kung may mga bago tayong supply na binibili sa ating mga supplier, i-register muna natin yon. Magkano ba natin siya binili? And then, magkano natin siya ibebenta? Yan. Ano yung pangalan ng item na yon? Meron ba siyang mass or weight? Ilagay din natin. Kung tumaas yung presyo niya, lagyan na lang natin ng note, no? Sa item name. Kung bumalik, pwede gamitin natin yung original. Okay? So, pwede rin tayo maglagay dito ng discounted, no? So, halimbawa, ito. Yan, lagyan natin ay yan, discounted price yan. So, sa halagang 110, ayan, ibebenta natin ng 140. May 10 pesos na discount. Okay? So, dito naman sa main, makikita natin yung overall summary. Yan, sa lahat-lahat ng mga transaction natin, ang nagastos na natin ay na binili sa supplies ay 4,500. Ang mga naibenta na natin ay nasa halagang 1,300. At yung kinita natin doon ay halagang 300 pa lamang. Dito naman sa selected summary, yan. So, kung pipiliin natin yung start date at kung end date, yan, lalabas dito yung total nun sa lahat-lahat. At yung transaction history nun na ginawa natin sa specific dates na iyon. So, halimbawa, pili tayo ng date, September 1 hanggang September 30. Yan. So, walang transaction sa araw na yon sa pagitan ng mga dates na yon, kaya wala siyang pinakita. So, dito, meron tayong transaction sa October 1 hanggang October 31. Yan. So, ito lahat yung mga naging transaction. Ito yung item na mga binili natin sa supplier at ito naman yung mga bumili sa atin. Ito yung kabuuan nun sa particular na petsang iyon. Okay. So, paano naman po, no? Oliver, kung download ko na yung unang version nyo ng template, gusto ko yung bagong template ninyo. Paano ko yun ililipat? Yan, madali lang naman yun gawin. Siguro marunong kayo mag-copy-paste. Yan. Papakita natin kung paano yun gagawin sa madaling paraan. So, halimbawa, meron na kayong kopya nito ng una nating template na ipinamahagi na libreng kopya. And then, gusto nyo, nalagyan nyo na ng mga bagong nalagyan nyo na ng mga data sa napakahabang panahon. So, gusto nyo gamitin yung bagong version natin. Paano natin yun gagawin? Paano natin ililipat iyon? So, halimbawa, ito yung inyong dating version. Ayan. So, kagaya ito nung una nating version ng ating inventory management system. So, paano ko yan ililipat doon sa bagong version na gusto kong gamitin? Gagamitan natin yan ng copy-paste lang. So, una, pwede nyong gayahin yung step-by-step natin. Kuhain nyo yung mga items na niregister ninyo doon sa inyong
unang inventory. So, copy natin yan. Mula dito hanggang sa pinakadulo, copy natin. Control-C. Yan, makakopy. Or gamitan natin ng right-click and then copy. Yan, copy natin. And then, puntahan natin yung items. Yan, delete natin to. Yan. And then, i-paste natin. Paste. Yan. Medyo ayusin natin ng konti. Igitna natin para maganda tingnan. Okay. So, sunod, kopyahin naman natin yung doon sa system natin yung receive items. Ayan. Sa receive items, kopyahin natin yung item names muna. Lahat-lahat. Then, copy natin. And then, i-paste natin dito sa purchase. Ayan. Doon sa purchase, and delete natin. Kung may date na kayo, magandang ilagay nyo na rin yun dito. I-copy nyo yung dates na yon. Then, lagay nyo na rin dito. Ayan. Then, paste. Ayan. Okay. And then, quantity. Ayan. Ayan. Copy natin. Okay. Copy. And then, paste. Ayan. So, ganun lang yung kailangan yung gawin, no? So, kung may date dito kayo na ilagay, ayan, doon sa unang version natin ng template, may date yan. Kaya pwede nyo rin kopyahin yan, then lagay nyo dito. Mas maganda yon kasi pag meron kayong date, ayan, for example, may date tayo dyan. Ayan, magagamit natin yan dito sa ating main para malaman natin yung monthly profit natin, monthly sales, monthly purchase natin, no? Okay, and then, balik tayo doon. Then, sunod natin itong last, yung sales record natin. Ayan, copy natin. Copy. Ayan, then punta tayo sa tab ng sales. Ayan, sama na natin tong quantity. Copy natin yan. Then, balik tayo doon. And then, paste lang natin. Paste. Ayan. Okay. So, makita natin. Ayan. Automatic. Dahil naka-register siya sa ating system, automatic na lalabas na lahat dito yung mga past record natin sa unang template na inilipat natin dito, hindi yun maapektuhan. Mababago lang yung style, pero yung data natin na nandun ay ganun pa rin. Ang naidagdag lang, may mas control na tayo sa kung ano yung gusto natin makita sa mga selected dates na gaya nito. Yan. Okay? So, yun lang yung ating pagbabago para sa ating inventory management system, no? Sana ay ma-enjoy nyo yung itong template na ito. Maglalagay tayo sa description ng link para makopya nyo ito. At enjoy sa panibago nyong inventory management system.